Ayan. So, ang babalikan naman natin ngayong episode ay ang aking ride na si Jumbo 2014 model Fortuner G Diesel Automatic. No? 2014 pa tong model na to. Pero kung nakikita nyo naman sa harap natin, istad-tad na siya ng mga swirls. Ayan, yung nakikita nyo yung mga gas-gas. Kasi po 2014. No ceramic, di pa uso yata to noon. Wala pa ako naririnig noon. So, wala tayong protection no time na yon. So, ngayon wala pa rin. Alaga lang to ng punas. Kaya yung paint ko sa 2014 unit variant natin na sasakyan is hindi pa ganun fade. Nakikita nyo lang sa cam kasi reflection kasi ng araw. So, kaya ganyan yung nangyayari. Pero kung i-dip closer mo yan, andyan pa yung kanyang glitters effect. So, okay na okay pa tong hood natin. So, ito naman yung ating harap na bumper. Ayan. So, bakit tayo naka-bumper? Kasi nung usong-uso talaga to noong 2014, pumutok yung mga Fortuner na mga may bumper, off-road style. So, isa ako sa mga nabudol noong panahon ng 2014. Pero yung binili kong ilaw, mura lang to, Hella. Noong 2014 to nabili, or mga 2015, yan, nabili ko to 2.5 pares. Yan. Banghilista lang yan noon. Wala pa akong kilala mga shop-shop pa noon. So, yung bumper ko, since 2014 yan, nakita nyo, ito lang pag itim, namumuti talaga yan siya. Pero yan yung gamit natin. So, napaprotektahan naman tayo na ito. Nakita nyo, may mga tama ako dito. Kasi yung ibang mga kumakat, dito sila pumapalo. Yan. So, kaya maganda, maglagay pa rin kayo ng mga dashcam nyo sa kotse. Kasi kung wala kayong dashcam, kayo ang masisisi nito. So, unang ano na natin ng review or ating nasasakyan natin is MCC Falcon. Yan. Bakit siya Falcon? Kasi meron siyang loop. Okay, yung iba kasi is walang loop. Kumbaga, dito lang yung kanya. Tapos, ito lang ang issue ng Falcon natin. Hilux Vigo ang pwedeng pumasok dito. Ayun, nakita nyo. May sumagi na naman sa akin. Sa ilalim naman natin is yung ating tinatawag na skid plate. TRD Sportivo. Yan yung aking skid plate. So, ang issue ko lang dito sa 2014 Falcon na to, yan, tong bumper na to, is yung tinatawag natin rattle or yung vibration. So, bakit may ganon? Siyempre, nadidisalign to sa mga bangga. So, yun yung mga dahilan yan. Tapos, dito naman din, is yung tinatawag natin. Kaya nakikita nyo, naglagay ako dito ng, ng chinelas. Kasi, bakal sa bakal, pag nagbabibrate, maingay siya. So, yun lang ang ating mga Pero sa loob, hindi yan marinig ang ingay. So, dito naman tayo sa pangilalim. Ano ba mga pinalitan mo sa pangilalim na Kotoy? Unang-una, hindi nyo na makikita yung Ironman foam cell natin kasi napakadumi na po ng ating unit. Kailangan na magpa-car wash, underwash. Ayan, ang pinalitan lang natin yung pangilalim ay ito. Yan, yung mahaba na yan. Sa kay Ren, Matos Ren yan. So, kay Carbulario, walking range, tayo nagpalit. So, ano pa bang in-upgrade natin dito? Hindi lang halata. Pero itong extended stub link natin is nagpalit ako. Bakit ba nagpapalit nito mga kalokotoy, no? So, kasi kaya tayo nagpapalit na extended na stabilizer link is para dito. Sa mga naka 2-inch lift na unit kagaya ko, pansinin nyo yung ganto nyo. Itong gantong bar na to. Pag yan ay banat or ibaba, yan, ibig sabihin nahihirapan yan siya. So, magkakaroon kayo ng problema in the long run. Kasi syempre, yung center gravity natin is nagpalit na tayo ng 2-inch lift. So, hindi naman to pan 2-inch lift. So, yung stub link natin, nababanat na rin. So, palitan nyo. Pero, hindi naman siya advisable. Pero, kung gusto nyo, palitan nyo na lang din. So, hindi pa ako nagpapalit. Original pa po yung lower ball joint natin. Tapos, ang pinalitan ko dito din sa other side, ayan, is yung tinatawag natin na coil spring. Coil spring natin, type B. Since 2014 pa po ito. Yan, bakit type B? Ano ba yung type B? Ibig sabihin nun, may load tayo kasi yung bumper natin is mabigat. Pag type A kinuha natin, baka magsag or masisira ang coils natin. So, type B Ironman since 2014 din. Tapos, kumuha ako ng hard race. Bakit hard race ang kinuha ko? Dati may kinuha ako, naforgot ko lang yung brand nun. Hindi ko siya advisable kasi nahihirapan ako maghanap ng parts ng dito, ng ball joint niya dito. Ang hirap. So, si hard race, meron siyang readily available. So, bumili na ako ng upper control arm ko. Bumili na agad ako na itong ball joint ko dito for to be sure na hindi yan papalya. Okay. Dito naman tayo ngayon sa ating tires. Ang tires natin ngayon ay Monster
Okay, terrain gripper. Okay ng Monster. Kasi kung nakikita nyo sa mga, may vlog ako nito, hanapin nyo na lang. So ito pa yung thread nito. Alaga lang to sa rotate, Black Rhino. So si Black Rhino, problema lang natin kay Black Rhino para sa akin is ito. Nag-chip off na yung paint. So tapos, ang ano ko, 17 by 9. Tapos, meron tayong tinatawag na hindi nakita, 285, 70-70 ang ating tire spec. So pag sinasabi niyo sa akin kung okay ba to sa inyong unit na stock, is hindi po siya advisable. Bakit? Ayan, kung ako naka-lifted na, may mudguard ako, nakikita niyo yung parang butas na yan. Nabutas na yan ng kaka-turning radius natin. So may sayad po. Pero sa mudguard lang yan ha. Kasi nag-mudguard ako kasi ayoko maging maputik yung buong sasakyan ko hanggang doon kasi ang hirap magpunas. Kailangan yung punasan yan everyday kung may putik. Kasi labas yung gulong nito eh. Ayan. Nakikita nyo. Labas siya ng onte. Naglagay ako. 1,200 lang yan nun. Total hitch. So, presyo nito na nun is mataas pa. 11,000 pa nun. Tapos, syempre, pa-plug ko na rin ang aking viewer na si Jake. Kita-kita nyo naman si Jake. Jakey boy. Okay. So, si Jake nandito. Okay. Ironman. Ito, nakikita nyo na ano yung Ironman ko. Ironman foam cell. Nagpalit ako ng Ironman foam cell kasi ito na para sa ang pinaka-best na na-upgrade ko sa sasakyan ko since 2014. I've been into Ironman Nitro Gas. Matagtag, hindi okay. So, foam cell na napili ko kasi ito na para best sa akin. Nagpalit ako ng Ironman Nitro Gas. Matagtag pa din. Pero na lesson. Nagpalit ako ng TJM XGS 4000. Matagtag pa rin. Tapos ito ng pinakalas ko, yung Ironman foam cell. Bakit Ironman foam cell ang pinipili ko or yung TJM XGS, no? Kasi sila lang po yung may warranty na 3 years. So ang balita ko, na-heard ko si Ironman, extended parang 4 years na daw siya. So bumili naman ako, ano pa yung nasa ilalim natin? Adjustable panhard. So nalimutan ko, no? Adjustable panhard. Bakit? Kasi pansinin nyo sa mga naka 2-inch lip sa atin, pag hindi kayo nagpalit ng adjustable panhard, magiging piki yung likod nyo. It's either yung left side mo or yung right side na tires mo nakalabas sa chassis mo or yung sa body ng sasakyan mo. Which is not good yun. Dapat yun nako-correct by buying adjustable panhard. Pero may constong panhard na nakuha ko agad. Sabihin ko na. Pero yung nagagawa niya sa akin na work is okay. Nalimutan ko lang yung brand. Pero may yan. Pag tinapakan mo, may squeaking sound yan. Okay. Alaga lang yan ng punas. Ang gamit kong wax, kung may magtatanong, bakit medyo shiny pa rin siya? Kasi meron kaming parking. Ginagamit kong wax is Soft 99. Dati ang gamit ko yung mura lang, yung Botany na 299. Pero saglit lang yung effect. Bumili na ako ngayon ng Soft 99. O nakikita nyo. Pansinin nyo sa mga naka 2-inch lift. Dapat susukatin nyo. Pag wala kayong adjustable panhard, yung iba medyo luwa yung gulong. Pansinin nyo yan. Okay? Interior ng aking 2014 Fortuner. Gamit ko Phantom na ceramic tint. Hindi siya okay para sa akin. Pero sa heat rejection, good siya. Problema lang, pag may ganito, yan, yung pag nasinagan ng araw, magkakaroon tayo ng bluish. Pero yun lang, pero yung heat, okay siya eh. Yun lang talaga pag sinanigan ng araw. Lumalabo yung paningin mo. Promise. Di ako naninira ng brand. I'm just saying the thoughts na meron akong ganun ako ang effect dito. Pero which is sabi naman ng mga users is normal daw. Pero di ko alam kung ganun ba talaga sa mga nanotint eh. So essentials natin kapag may sasakyan tayo. Dashcam. Tapos ano pa ba? Ito yung 2014 unit ko. Interior. Naglagay lang ako ng Hypotech mat. May issue din to, hindi fit yung rear, yung middle side niya. Pero goods na yun, tolerable. Basta usapang basa, okay siya kasi malalim siya. Hindi natatalsikan. Ayan, nakikita nyo. Oh, naka-fit yan. Hindi siya fit dun sa dulo. Ayan, buksan natin yung ilaw. Ayan, hindi siya fit. Pero goods na yan, at least nadudo niya yung perfect yung job niya. Cabin filter na nilagay ko sa 2014 Fortuner ko is yung Pavrix Eco na washable. Para every week cleaning ako. Ako lang nagagawa niyan. So ulitin natin yung ating seat covers. Hindi siya seat tailor. Buti pa sana nag-seat tailor na lang ako. Kasi nakuha ko wala pa ilang taon.
Walwal na yung tahi. Napakapangit. Nalimutan ko lang kung saan ko nabili. Tapos, ito kung nakikita nyo naman, ingatan nyo lang yung mga sasakyan ninyo para maging fresh. O sinasabi nyo kung anong pinapahid ko dito sa dash. Wala. Dito tayo sa rear. Okay. Issue. Meron akong sa handle lang pambas. Kasi yung mother ko ay maliit lang. So, kailangan niya kumuha nito. Dalawa binili ko para dalawa. Hindi, baka kasi pag isa lang biglang bumigay. So, dalawa para ipapano medyo safe siya. So, ito yung fabrics ng leather ng seat tailor, no? Though hindi naman siya wear and tear tong seat tailor o hindi naman to sobrang tagal na sa akin. Napakatagal lang po ito. 2015 pa po ito. Okay, ang nasira lang kay seat tailor is ito dahil katagalan. To, tsaka to. Pero okay na okay pa to. Unlike dito na ilang taon ko lang ginamit to, sayang di ako nagpagawa sa kanya. Issue ng Fortuner natin. Siyempre, number 1, natatapakan tong mga ito. Ayan, yung cup holder. So, bumili na lang ako ng Starbucks para sa refill. Tapos bumili ako nito kasi para additional packet. Ayan. So, table. Kain kasi yung anak ko gutumin. Table ni mama. Big table ni Ram. No bangga all the way. Ayan, no bangga yan since 2014. May mga side cut lang ng mga gas-gas pero tolerable naman na to. Ingatan nyo lang talaga yung ating mga sasakyan. Yan, hango naman tayo ngayon dito sa harap. Gamit kong rotor is Power Plus. Hindi siya Toyota, mahal po ang Toyota. Power Plus lang gamit ko, bakit po? Pero bumabawi po ako sa brake pad natin. So ang gamit natin sa brake pad is yung Dixel ES. Mahal siya, nasa 5,000 pero it suits the need natin sa braking kapag kailangan mo, lalong-lalo na big tires, mabigat, bumper mo, mabigat. So, modified na kasi siya, semi-modified. Kaya, kailangan natin ng malupit na brake pad, nakakapit sa atin. Kasi pag nung stock gamit ko, tapos stock pads, stock rotor, nung bago pa to, tapos size 16, downhill ng Baguio, naka low gear, umuusok siya, mabaho talaga. Power Plus and Dixel suits for me. Yan. Sa akin lang naman. Engine, D4D, 2.5. Diesel, 2KD. Okay, 2KD. Bakit ito ang favorite ko? Kasi nung nakita ko to noong 2014, naghihintay ko talaga tong unit na to. Kasi yung mga 2013 or 2014 earlier, wala pa silang intercooler dito. So, mas maganda yung intercooler na additional power din yan, kahit papano. Tapos, okay na okay pa rin ang engine ko. Ang napalitan ko lang dito is yung belt. Tapos, ang issue ng Fortuner natin sa mga 2KD ha, ingatan nyo tong part na to. To pala. Wag nyo papatungtungan to. Kasi pag natungtungan to, bali yan. Promise. Okay, so yan ang issue. Madaling masira to. Yan, pero depende pa rin yan. Tapos, ang pinalitan ko lang dito, every 4K o 40,000 yung coolant, ring, tapos brake, tapos yung red dipstick. Ayan, dapat importante yan. Datang kulay niyan is medyo pinkish or reddish. Pag black yan, magpalit na kayo, magpalit kayo ng strainer. Bakit? Baka nagsusunog na yung transmission nyo. So, para mapaghinhawa kung may unit kayo na medyo matanda na rin at gusto nyong gumastos, no, bumili kayo ng tinatawag nito filter, ATF filter. Papalitan nyo yun. Pero to since 2014 hindi ko pa siya napapalitan. Nagpa-dialysis lang ako kay JDC Garage. Okay, so trusted yun sa akin. Sa akin lang, kung hindi sa inyo, nasa inyo na yan. So yan. So ano lang ako sa warranty process na ating Autolite. So tindahan, wala lang, lagay sa system nila replace, pero chinarge lang. Tapos pineram ako nito yung battery, which is okay naman. Yun nga lang, yung warranty pa nila is ganun, charging. Tapos lights natin, headlight natin by LD Light, no? Bakit siya LD Light? Mataas yung wattage nito, nalimutan ko lang kung ilan. Hindi na siya nagagamit ng fan. Ayan, nakaganyan na lang siya. Kasi yung iba, fan pa yung gamit Pero basta ito, bumali ang fan, hindi mo malaman, masisira yung unit or baka ating ganito. Yun lang ang aking observation na ninira. I'm just saying na maganda yung fanless. Tapos, essential upgrade ko ng 2014 natin is yung Bosch. Yan. Ito yung tinatawag na busina ng Benong.
2014 up to present, Bosch Europa. Anong pinagawa ko sa engine maintenance? Nagpa-clean ako ng EGR, manifold, lahat ng kailangan linisin ng internally sa makina. Kay Ren yun, kay Matos Ren sa Valenzuela, kay Carbulario. Hindi pa siya ganun ka-well known nun. Isa ako sa mga nagtiwala sa kanya kasi malupit si Ren. Basta man yung mga tao niya kasi hindi rin ganun ka nagagawa ng they will advise you kapag kailangan mo pagawa or something. Maganda yung kay Ren. So, tapos punta pa tayo sa isa last issue ng ating unit. Ay, ito. Halos well-known Fortuner may gantong issue. Ano yun, Lotoy? Gas. Huwag nyo nang paabutin ng 1/4 yan. Or bumaba. Bakit? Kagaya ko. Kung hindi kayo nabutan ng sira na gano'n, good for you. Pero sa akin, inabutan ako niyan. So, nandito lang sa 1/4. Hindi pa empty kasi may reserve tank eh. Hindi pa 1/4. Tumirik ako. Pinababa ako kay Kirstine Autowork. Sikat din yun si Kirstine. Ang bait niya kay Sir. So, kay Kirstine Autoworks, okay yun siya. Hindi niya tinigilan. Nagpalit siya ng 3 brand new fuel sensor yata yun sa may tank. Or floater, gas float. Nagpalit siya ng 3 nun. Free of charge pa kasi hindi nga nagawa. Pero nagtry na sila last resort. Gauge. Naglagay sila ng pang Hilux or yung mga older model. Okay siya. So, ang issue pala nun is yung gas gauge. So, pinagawa ko to, nalimutan ko lang sa Banawe. Sorry kay Anthony or Mark Anthony ang pangalan niya. Putok na pala yung mga diode. So, kailangan mo palang ipa-maintenance din yung mga diode ng atin dito, no? Pumutok na yung diode niya. So, kung marunong ka sa electrical, good sa'yo yan. So, hindi ko papaandalin ang sasakyan ko, pero ang issue lang din, di naman issue, basic lang, kundi na to. Kayang-kaya, may pantunga ba ko, wala lang time. Kasi working naman siya, typical Pinoy. Bumili ako nito, huwag kayong magtitiwala sa ganito, hindi accurate ang reading ng voltmeter Shopee finds. Kasi pag naka-on ako lahat, reading nito 12.8. Dapat nasa 13. Pero sa Motolite, nasa 13 plus. EV plus essential yan kasi meron tayong 2 din. So, yan lang nga unit. Kita nyo naman. Fire extinguisher, essential yan. Kung bumili kayo sa mga event or Shopee finds. Yan ang aking unit. O, diba? 2014 model. Alaga lang talaga tayo sa punas. Siyempre, unit natin. Tapos meron din ako nito, pero hindi ko na siya ginagamit. Pag naka-nitrogen, iba reading nito. Pero try nyo na lang kapag kayo ay normal air or conventional air lang. Ang gamit ko kasi is nitrogen. Yan. So, okay na okay pa yung unit. Kung bibili kayo ng mga unit na ganito, huwag nyo titignan yung panlabas na anyo. Ganyan. Ang titignan nyo, yan talaga kasi yung iba, tatamper na yung odo, natatamper na yon, nare-reverse yung 10. So, maghanap kayo ng mekaniko na hindi rin nabangga. Yung honest talaga. Pero, may mga well-known buy and sell naman tayo dyan. Hindi ko siya magpa-content sa atin. So, pero tropa natin yon. Nahihiya daw kasi siya. Tapos, ito yung issue ng unit natin. Nakikita nyo. Tumungkab to sa Baguio eh. Kung ganito. Sa sobrang vibrate, sira na pala yung ating isang zip tie. So, magpapalit na ako ng isa pang zip tie kasi naputol na siya. So, yan lang naman ang ating review or 2014 model na Fortuner. Na okay pa. So, basta well-known maintenance lang talaga. Kung di kayo magpapa-maintenance, kahit anong ganda ng unit mo, masisira talaga yan. Kasi kahit ito sa akin, nasisira din syempre. So, aircon ko, kung sinong gumagawa ko, nagtatanong kayo 2014, baka sabihin nyo di pa nagpalinis. Kay Jose, kay Dan Aircon, pangalan niya yata sa FB. Tapos si GRC sa Cubao. Nagpalit sa akin ng mga belt, si Ren. Basta sa mga heavy maintenance ko kay Ren. Pero sa mga basic lang, mga change oil, Delopor, Caltex Shell lang, pwede na, palag na yan. Caltex 400 MGX Shopee. Gamit ko nga ngayon, goods pa, 3K na yung tinakbo ko. So, yun lang, kung balak yung bumili ng ganitong unit na, sa yung nag-alaga. Ayan, nakikita nyo naman, shining, shimmering pa yung ating paint. O, di ba? Pero sa pintura natin, syempre, ayan na siya. Wala ng pag-asa. Swirl na siya. O, di ba? May pagka, na siya, yung swirl marks. Kailangan na kasi ito ipa-buffing. Pero, goods pa yan. Basta ang mahalaga sa atin,
etong engine. So, yun lang. Peace.